So, 3 months na lang yung natitira para sa school year 2025 hanggang 2026. Until March 31 na lamang po, no, yung huling duty ng mga guro pagdating po sa school year na ito. At yun po ay end of school year rights na po, March 30 and 31. So may nagtanong kung magkakaroon pa rin ba ng uninterrupted na 30 days break ang mga teachers. Kung titignan po natin yung DepEd order para po sa calendar of activities ng DepEd ngayong school year 2025 hanggang 2026 ay meron naman po nakalagay na 30 days na end of school year break para po sa teachers starting April 1 hanggang May 1 po yun. So, for that period, isang buwan na yon, ang activities lang ng DepEd na nakapaloob ay yung NSPC at NFOT. Yun lamang po. No, nasa huling part po ng April. So sila lang yung activities ng DepEd. After that, yung EOSY na remediation program, no, or summer program ay nasa May po mangyayari hanggang doon sa brigada, no, kasi first week of June 2026 magsisimula na po yung klase. So kung titignan po natin yung DepEd order na yon, ay malaki ang chance na magkaroon nga talaga ng 30 days break na wala ng DepEd activities. Sa isin po, maliban sa NFOT at sa NSPC na hindi naman po uh, majority ng mga DepEd teachers ang involved. So, we are looking forward no, na magiging uninterrupted nga talaga itong period na ito, bakasyon ng mga teachers. Yung reality po ay talagang bakasyon naman po talaga ng mga teachers. Pag-end ng current school year hanggang sa start ng susunod na school year. Part po yun ng bakasyon. Kaya lamang may mga activities po na dapat pong gawin, no? Pwedeng in preparation for the next school year tulad po ng brigada o kaya ay activities na siya pong para mapalawig o mapa-enhance, mapa-strengthen yung current school year tulad po ng ito pong summer program. Yung mga ganyan pong activities na involved din, of course, yung teachers. Hindi naman pwede na yung mga NTP ang involved pagdating po sa summer program na yan. So, kapag parang ginagamit o hinihiram yung araw ng bakasyon ng mga teachers, kaya nga po binibigyan ng vacation service credits. So, supposedly, let's say 2 months yung bakasyon, 1 month walang activities, yung 1 month meron. So, dahil serve mo, bakasyon yung 1 month na mayroong activities at nakisali ka, na naging bahagi ka na activities na yon, so ibabalik sa iyo yung mga araw na hiniram galing sa bakasyon mo in a form of vacation service credits na siya pwede mo magagamit in the future. Uh, ang ang punto nga lang ay magagamit mo siya in sick leave. So, pwede mo na rin isipin na parang preparation in the future, kung hindi man po magkakasakit, sana po ay hindi. No? Hindi mo siya magagamit through sick leave, ay magagamit mo naman siya bago ang iyong pong pagretiro. So, tayo po ay mananatili positibo na uninterrupted ang mangyayari sa bakasyon na yan, no? Tulad po na nangyayari before. Kasi yung 2025, medyo confusing yung nangyari. No, na activities, tapos yung parang teachers yung mamimili kung ano mga petsa, yung kanya pong bahagi ng uninterrupted break. Tapos yung reklamo ng iba, kasi hindi naman po sila yan namimili, kasi yung school head ang namimili, nag-decide kung kailan sila dapat mag-break. So parang ganon. Kaya nagiging parang confusing yung setup ng uninterrupted vacation. So dito po, ngayon, sa buwan po ng Abril, ay as mentioned, in SPC at NFOT lamang yung activities. So wala pong remediation program. So sana nga magiging katulad po ng before na talagang walang
pwede mag-istorbo sa mga teachers during their 30 days na break. So abangan po natin yan. For sure, meron mga magiging announcements ang DepEd at yung pong SDO patungkol po sa mga magaganap pagdating po ng bakasyon ngayon pong Abril at Mayo 2026.